Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Patuloy po ang paglayo ng bagyo sa ating kalupaan and as of 4 ay namataan ng bagyong Henry, 315 kilometers kanluran ng Dagupan, Pangasinan. Taglay pa rin ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at may pabugso hanggang 55 kilometers per hour. At kumikilos ng bahagyang mabilis at 30 kph, hilagang kanluran. Sa ngayon, tanging Zambales and Bataan na lamang po yung naapektuhan ng trough or yung outer part ng bagyo at aasahan yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa susunod po na 12 oras. Habang dahil naman sa southwest monsoon o itong hanging habagat pa rin na bahagyang pinalalakas ng bagyong Henry, asahan ng mataas sa tsansa ng kaulapan at mga pag-ulan ng mga light to moderate dito po sa may parting Mimaropa, ganyan din sa may Cavite, Batangas, Western Visayas, pababa ng Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Ang natitirang bahagi ng bansa, particularly dito sa may rest of Visayas, rest of Mindanao, dito sa may Kabikulan, rest of Calabarzon and Metro Manila, paminsan-minsan magiging maulap po ang kalangitan overnight at sasamahan din ng mga saglit na ulan at mga localized thunderstorms na hindi naman po direktang nanggagaling po dito kay Bagyong Henry. Base naman sa ating latest satellite animation, wala pa rin tayong nakikita mga kumpol ng ulap or cloud clusters sa paligid ng Philippine Area of Responsibility na papasok as LPA or bagyo hanggang matapos ang weekend. Base naman sa latest track po ng Pag-asa, inaasahang ilang oras na lamang po mula ngayon ay lalabas na rin ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Henry. Inaasahan po na between 8 to 11 p.m. ito ay lalabas po ng ating PAR patungo dito sa may southern China pagsapit po ng 2 araw mula ngayon dito sa may parting Hainan Province. Mananatili pa rin siya sa tropical depression habang lumalabas po ng PAR or mahinang bagyo at bahagyang lalakas paglapit sa may China. Base rin sa ating analysis, itong kabuuan o yung diametro mismo ng bagyong Henry, hindi po nahagip ang alinmang panig ng ating bansa so wala pa rin tayong nakataas na tropical cyclone wind signals. However, asahan pa rin po yung pabugso-bugsong hangin sa mga susunod na araw sa ilang lugar dahil pa rin po sa southwest monsoon. Asahan po for tonight yung Batanes, Cagayan, paminsan-minsan bumubugso ang hangin. Ganyan din sa may Ilocos Norte, Pangasinan, halos buong Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa. At sa araw po ng Biyernes, yung kanlurang parte po ng bansa, kabilang na dyan ng Batanes and Cagayan, ganyan din ng Pangasinan, Zambales, Bataan and Palawan, pabugso-bagso pa rin po yung hangin dahil sa southwest monsoon or hanging habagat. At bago tayo matapos, dahil nasa unang araw po tayo ng Hulyo, alamin natin kung ano nga ba yung mga asahan natin na weather scenario at mga bagyo. Pagsapit po ng July, mas madalas na po yung habagat or yung southwest monsoon. Occasional heavy rains aasahan po natin at some point, lalo na sa western sections po ng Luzon and Visayas. However, posible pa rin yung tinatawag natin na monsoon breaks or yung panahon kung saan walang nararamdaman po na habagat or southwest monsoon. At sa halip ay magiging maaraw naman at maliit lamang ang chance ng mga pag-ulan. Usually nagtatagal po yan ng a few days pero humihigit din minsan ng sa 1 linggo. Samantala, for this month of July, 2 hanggang 4 po ang posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Una na dyan itong si Bagyong Henry. So yung susunod po ng mga bagyo or ipapangalan natin sa mga bagyo ay sina Inday, Josie at Quiapo. Yung ating climatological tracks na nakikita nyo po dito sa baba, ito yung posibleng daanan ng mga bagyo, no? Daanan ng mga bagyo kapag panahon po ng Hulyo. Nakikita natin yung mga nagla-landfall. Usually, binabagtas po, tinatahak itong Eastern Visayas and Luzon. At mas matimbang actually kapag mga kulay red at saka mga dark orange, yan yung mas madalas po na dinadaanan or kung saan nagla-landfall po yung mga bagyo, which means dito po yan sa may parting Cagayan Valley and Aurora. However, may mga chance din po or may mga bagyo din tuwing buwan po ng Hulyo na pagpasok ng ating PAR ay binabagtas po itong North Philippine Sea, lalapit dito sa may Northern Luzon, saka lilihis po ng direksyon paakyat at minsan tumutungo dito sa may China or Japan. So yan yung mga bagyo na mas delikado po, no? Dahil may tendency po na kahit hindi sila magla-landfall, sila naman yung magpapaibayo or mag-enhance po ng hanging habagat. Kaya ang tendency, mas maraming mga pag-ulan doon sa mga areas na malayo doon sa bagyo. Kabilang na dito yung Ilocos Region, yung mga Zambales, Bataan, even Metro Manila, Pampanga, Calabarzon, Mimaropa, and Western Visayas. Diyan po nagkakaroon ng mataas na enhancement of habagat kapag meron tayong bagyo dito sa may North Philippine Sea. So ang payo po ng Pag-asa, laging tumutok sa ating mga updates, especially yung ating TC Threat Potential Forecast na inilalabas po 2 beses kada linggo.
Para naman sa magiging lagay ng panahon natin, July 2, asahan pa rin ang mataas sa tsansa ng ulan dito sa may Occidental Mindoro dahil pa rin po yan sa southwest monsoon or hanging habagat at posible throughout the day yung light to moderate with at times heavy rains. Other areas, medyo makulimlim po as early as morning dito sa may Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, even itong Batangas and Bataan. Other areas, improving na po yung weather conditions kung nagkaroon tayo ng mga pag-ulan sa umaga. Sa may parting Cagayan in Isabela, by tomorrow po, mag-i-improve yung panahon, mas magiging maaraw na, ganyan din sa ilang pambahagi ng ating bansa. Mula umaga po yan hanggang early afternoon, including Metro Manila. Then pagsapit po ng hapon hanggang gabi, mataas na muli yung tsansa ng mga kaulapan at yung mga pulu-pulong pag-ulan at mga thunderstorms na usually nagtatagal lamang po ng 1 hanggang 2 oras, and that includes Metro Manila, ito pong bahagi po ng Quezon and Bicol region, possible yung mga localized thunderstorms. Temperature natin sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius, and for Baguio naman, 17 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, patuloy ang epekto ng southwest monsoon, maulap na kalangitan, meron pa rin kalat-kalat na ulan and thunderstorms, so mag-ingat pa rin sa banta ng baha at landslides. Other areas sa Visayas, asahan po yung bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan at aasahan lamang yung minsan kaulapan, lalo na po dito sa may Panay Island, sasamahan din ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa hapon hanggang gabi, isolated naman ang mga pag-ulan sa natitirang bahagi ng Visayas. At sa bandang Mindanao, as early as morning, may chance na po ng mga isolated or saglit lamang po na mga pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi, bahagyang epekto po ng southwest monsoon. Other areas in Mindanao, partly cloudy skies naman at minsan sumisilip ang araw. Then pagsapit po ng tanghali hanggang gabi, asahan ng mostly cloudy skies na at may aasahan din mga pulu-pulong pag-ulan at mga thunderstorms. Again, yung mga magiging pag-ulan po dyan lang kinalaman sa anumang low pressure area or bagyo. Temperature natin sa may Metro Cebu and Davao hanggang 33 degrees. So mainit po sa tanghali. And for Zamboanga City naman and Puerto Princesa hanggang 32 degrees Celsius. At sa ngayon, at even in the next 3 days po, wala naman tayong nakikitang gale warning or possible sea travel suspensions. Medyo maalon pa rin po dito sa may West Philippine Sea, given na nandyan po itong si Tropical Depression Henry hanggang 3 metron taas sa mga pag-alon delikado for small sea vessels at yung mga nangingisda. Other areas ng Luzon hanggang 2.5 meters kapag meron tayong mga thunderstorms. At dito naman sa may Visayas and Mindanao, nasa 1 metro ang taas sa mga pag-alon kapag malalakas po yung mga pag-ulan. But on a normal time or normal weather, nasa kalahating metro more or less ang taas ng mga alon malayo sa Pampang.